na nga uli ang inyong pilyong driver. Abay di aray, sasabak uli sa motorcycle taxi. Ikakalabas lang sa trabaho, medyo maaga pa nga, madilim nga laang. Bago umuwi, di mag-iikot-ikot muna para naman may extra income. Sayang din ang oras. Ari nga, yung isang pasahero ko na nakuha, di ko na pick up sa Santa Mesa. Pagkalayo ng aking pagkahatiran sa Cainta. At ito pa, hindi lang basta sa Cainta, Sugo Cainta di ari nga, habang kami naglalakbay din sa kahabaan ng Aurora Boulevard, nagkwento itong si ate tungkol sa kanyang trabaho. Abay, ang sabi sa akin ang trabaho daw niya ay isang massage therapy. Sabi ko, ano ho na bang masamang doon sa pagiging massage therapy? Marangal na trabaho naman. Ang sagot sa akin, oo nga kuya, marangal na trabaho. Kaya lang napakadumi ng tingin sa akin ng ibang tao. Sabi ko, bakit ho ba ma'am, magiging madumi ang tingin sa inyo ng ibang tao? Kayo naman nagmamassage lang. Sabi nga sa akin, siya daw ay on call, nagse-service kung saan saan. Sabi ko, ano ho bang masama doon? Sabi sa akin, baka ikaw nagtataka kung bakit sa Sugo mo ako ihahatid. Sabi ko ho, bakit nga ho ba? Yun na nga, di nagkwento na sa akin. Siya nga daw ay massage therapist. Kaya daw ang kanyang mga customer sa mga hotel nagpapaservice. Ang kanya daw pagiging massage therapist may kasamang extra service. Kaya daw napakasama ng tingin sa kanya ng mga tao. Sabi ko, bakit ho ba? Uso ho ba ngayon yung extra service sa mga massage therapist? Ang sabi naman niya sa akin, kuya, hindi naman lahat. Yung iba nga laang talagang katulad ko. Ang sabi sa akin, nakapit sa patalay, sa hirap ng buhay, napipilitan siyang kumuha ng extra sa mga customer. Sabi ko, oo nga ho, talagang kasi sabi ko nga, talagang magiging iba ang tingin sa inyo ng mga tao. Wala daw siya magagawa at yun daw ang alam niyang paraan. Sabi ko, hayaan nyo na ate, at kayo lang naman ang nakakaalam. Ang sagot nga sa akin ni ate, pumayag siya makasama sa video ko, pakiusap niya sa akin, tatakpan ko ang kanyang mukha at nakakahiya daw. Kaya kung kayo nagtataka bakit nakatakip yung kanyang mukha at naka-blurred, inisa dahil sa pakiusap na nga ni ate. Siya, sabi ko, sige ho ma'am, at kayo pagbibigyan ko. Di yun nga, nagkukwento siya. Naisipan kong itanong, magkano ho ba ang extra service sa inyo? Sa mga tulad nyo na tumatanggap ng extra service. Ang sabi sa akin, depende. Kapag foreigner, mga 5K to 7K. Aba, inang, pagkamahal pala ako. Talagang ako mayayaman lang ang makaka-afford niyan. Kaya natawa siya sa akin.
Sabi naman niya, tumatanggap din naman siya ng mga Pilipino, medyo mura-mura laang. Ay sabi ko, nasa magkano ho ba? Ay sabi, pwede na daw sa Pinoy ay 3,500. Kaso kakamayin laang. Ay doon ako natawa. Ay sabi ko, ay kamahal ho din naman eh. Ay pagka ho mga pangkaraniwang manggagawa lang ay hindi ho kakayanin. Ay dahil yung 3,500 na yan ay isang linggo na hong sahod eh, ng mga minimum. Ay sabi, ay oo nga kuya. Kaya bihira naman sa amin ang may customer na Pilipino. Sabi pa niya, kung may mga customer man akong Pilipino, ayan talaga mga negosyante. Ay sabi ko, ay oo nga, ay hindi ho talaga kayang ma-afford yan ng mga pangkaraniwang manggagawa laang. Ay kung ganyan kamahal, ay biro nyo 3,500 hanggang 7,000. Ay paano ho ba makukuha yan? Ay yung 3,500 na laang eh, isang linggong sahod na ho yan ng mga nagtatrabaho dito na ang sahod ay minimum laang. Ang sabi naman niya, ay oo nga kuya. Tsaka ang mga customer ko naman, tulad daw nila, yung mga customer daw nila ay mga foreigner lang. Bihirang-bihira daw yung Pilipino. Kung magkaroon man daw sila ng Pilipino na customer, ay di yun nga, mga negosyante. At saka yun, yung mga kayang bumayad sa hotel. At ang doon nga daw sila pinapupunta ng kanilang mga customer sa hotel. Kaya sabi ko nga pala sa kanya, ay ganyan pala ate ang trabaho mo. Kaya pala nagtaka ko kanina, ang nag-book sa akin ay lalaki, ay kayong sumakay ay babae. Ay sagot nga sa akin, kayo nga kuya, dahil yung pamasahe namin at saka yung transpo namin ay sagot pa ng customer yon, kung saan nila gustong location kami pupunta. Sila lahat ang magbabayad, back and forth yon. Kaya malaki-laki din ang nagagastos nila sa mga pamasahe laang namin. Ay siya, ay hanggang doon lang yan. At nagkwento nga ng kwento si ate. Ay yun na nga, ay di hanggang doon na lang yung kwento ni ate. At malapit na siya sa drop off location ko. Ay sabi niya sa akin eh, ay wag mong ipapakita kuya ang aking mukha sa video ha. Ay talagang nakakahiya at baka kung anong isipin sa akin ng mga tao. Ay sabi ko, ay uho, ay ako na hong bahalang magtakpa ng mukha nyo, i-edit ko naman tong video. Natawa siya sa akin. Ay siya, ay di yun na nga, ay nung may hatid ko si ate, ang sabi niya ay ayun na nga, talagang kabilin-bilin na sa akin ni ate eh. Tatakpan mo kuya ang aking mukha ha. Ay kaya yung aking video na yan, nakatakip ang kanyang mukha. Ay sinunod ko lang naman ang kabilin-bilin na nung aking pasahero. At ito na nga, ay malapit ko na siyang ibaba. At yun, hanggang dito na lang mga kapilyaw. At ito na nga, ayun, ako'y pauwi na rito. At medyo mga alas 9:30 na ng gabi. Ay siya, hanggang dito na lang. At bye bye.